Hello, beautiful soul. Welcome back to my channel. This is my channel from Japan. Kabayan Aris, this reading is for you. Maraming salamat muna kay Sir Ronald Balbuena. Ronald Balbuena, WZ7, letter T sa iyong thanks donation. Maraming salamat po, Sir Ronald Balbuena, WZ Zebra 7, letter T, sa iyong thanks donation. At sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Di sa general reading Kabayan Aris, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo energy reading tayo. Ano man ang energy mo, ano man ang edad mo, ano man ang gender mo. Okay? Kayo pa rin ang magbabago o makapagpapabago na inyong buhay wala dito sa card. Kayo pa rin magdidesisyon. An arrogant, boastful person you should not cross. Nako, ingat kayo kung sino man to. Yan, may mga arroganting tao. Or pwede naman, baka naman nagsasabong kayo. Sabong Yan, may mga tao na yun nga, mga arroganting tao, may masasabi sa'yo, magagalit. Yan, baaring ikaw ito or someone. Or basta may mga taong matataas ang pride. Yan, iba dito, baka related kayo sa sabong na manok or may manok. Triumph over trouble, obstacle. Meron na daw mangyari. Siyempre, agilaya. Puro ka parang, parang ilalaya mo yung sarili mo in a situation. Kasi nandito si Eagle. Kumbaga na, it not work, bulol yung ate nyo, no? Hindi na nag-work sa inyo anymore yung situation, and you want ng freedom na doon sa bagay na yon. Or may mga wildest thing o wild action ka na gagawin o desisyonan this time. Pwede na sa iba. Ay, meron nga, change in your life. May mga iisipin ka pala. No? Sa iba sa inyo, yes, there's a feeling, emotions happen kasi andito rin si Booster. Ay, tapin na natin ito sa para sila lumilipad. Andiyan kasi si arrogant situation, maaring feeling emotions, may mga iisipin, may mga illusionin, may mga i-dream situation about a situation na gusto mong targetin, na gusto mong magkaroon ng freedom, o gusto mong makamit in life. You need to depend yourself. May mga sitwasyon, siyempre, andito si Rooster, andito din yung depends yourself, shield, depends, and protect yourself, your energy, sa nakita ko dito. Don't too much emotion or maging overthinking. O andito yung sitwasyon na siyempre may mga tao kasi na hindi magiging good yung energy nila sa'yo. Kaya yun din ang nakita ko dito na protektahan mo o depensahan mo yung sarili mo, Period of prosperity and abundance. Siguro iba sa inyo iniisip nyo, no? Thinking about the prosperity, pera nyo, mga sitwasyon, targeting, goal sa iba sa inyo, or nagkakaroon ng limitation sa inyo sa mga bagay-bagay. Halimbawa, minsan okay, minsan hindi, minsan matumal, minsan busy, may mga ganun sitwasyon sa iba. Sa iba dito is yun nga, thinking of the prosperity and abundance, or yung iba sa inyo, may mga bagay o sitwasyon ka na gagawin para, halimbawa, bagong trabaho, bagong project, bagong negosyo, or bagong idea, no? Kung paano mo mapapalago yung kaperahan, ganyan, o yung prosperity, kasaganaan in life. Kasi maaari din yung iba sa inyo, mahilig ka sa tinapay, or handle yung merong kang ipaprogress, or merong kang i-develop, or sa iba is, iluluto. Ganun din, no? Parang ganun din sinasabi ko. I-invest, may mga ganun sitwasyon. Kung ano man yan, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Uy, temptation will test you. Naku po,
At ito yung medyo lang baka bigla kang mainis dahil sa emotions na to. So nakita ko dito, igat ka rin dito, sinasabi rin kasi dito na you need to protect yourself. Kumbaga, alamin mo at maging matalas ang isip, maging matalas ang mata sa mga tao na pwedeng may masamang pakay sa iyo. Okay? Sa mga tao na pwede kang subukan sa kakayanan mo. Pwedeng sa love life, pwedeng sa negosyo, pwede sa mga paligid sa'yo, baka nakawan ka, di ba? Kung ano man yung sitwasyon na yun, or may mga sitwasyon na mauudyok ka or maa-attract ka, matutokso ka. Yan ang nakikita ko sa iyo dito. May iba sa inyo, mahilig kayo sa apple or yung eating apple, or handito rin, may mga tao or may tao na maganda or mabulaklak ang pananalita. Mag-ingat ka rin, Siyempre, may mga tao na nakamatsyag sa'yo, sa nakikita ko dito, o minamatsagan, o maybe just spying you, ikaw ang nag-spy, or someone spying you, or minamatsagan ka, sa nakikita ko dito. Pwede din na mag-ingat ka, huwag kang sa mga kinakain mo, iniinom mo, ganyan. Saka sa mga decision making mo, ingat ka rin. Para hindi ka mag-miss. Tingnan natin na yung energy. Energy ni Aries. Bakit po? Naloko na. Energy mo medyo, hindi naman siguro kayo lahat to. Ang nakikita ko dito sa nakuha ko, yung energy ng itong tao na to, itong energy na nakuha ko, imbalance siya Imbalance, disbalance, or nahandito rin yung sitwasyon na hindi siya makakapag-focus sa kanya mga goal. Kumbaga, magkakaroon ng mga doubt, may mga doubt, self-doubt, may mga lack of, parang halimbawa may gusto kang goal na parang dito to, di ba? May mga goal ka na gustong pukusan, pero para magdadalawang isip ka doon or magtiting ka, tama ba? Good ba? Baka maloko ko yung mga ganang sitwasyon. Yan, yun na nakikita ko sa'yo dito. And then also, hindi ka daw magtatrust sa intuition, pero magtrust ka sa intuition mo, ha? Kasi there's a deep wound happen into your life or magkakaroon ka ng mga deep wound situation. So, iba sa inyo, ang energy mo, may mga goal daw na, na hindi mo pa makukuha. Maaaring magkakaroon ng delay or magkakaroon ng changes. Halimbawa, Halimbawa, gusto ko na magsabong. Halimbawa lang gusto ko na magtayo ng business related to manok, related to bread or foods, maaring ganon, or any situation. Example ko lang naman yun, di ba? Or maaring sa mga hayop, animals, any situation, kung ano yung baka ahas, nagbebenta ka ng ahas. Basta any situation na kaso, maaring magkakaroon ka ng, i-delay mo muna yon, maaring ganon. Diba? O kaya, halimbawa, may nag-alok sa'yo kasi ito si temptation. Uy, makisosyo ka naman sa akin, ganun. Maaring yung goal na yon hindi mo muna, at magdalawang isip ka. At kailangan mo talaga magdalawang isip. Dahil dito si temptation, no? Sa nakikita ko dito. Yun, mapanghihinaan ka raw ng loob, ng lakas ng loob, o ng wala yung strength, ganyan. Kumbaga, yun nga, self-doubt, medyo weak, lack of confidence, may mga sitwasyon na want to pursue something into your life, pero ang nakita ko to, maaring hindi pa sapat. Halimbawa, kung sa pera, gusto kong mag-business, gusto kong dagdagan, or gusto mo mag-expand, kaso kulang sa budget, maaring ganon. Maaring magkakaroon ng mga delay situation, ganyan. Kumbaga, yun nga, tulad ng sitwasyon na malalack of situation ka o malalack of focus ka sa mga actions mo. And then, mag-ingat ka lang, ha. Basta mag-trust ka palagi sa intuition mo dito. Dito kasi sa nakikita ko rin dito, may tao, another message. May mga sitwasyon na hindi mo, tulad nga sabi ko, hindi mo ma-actionan, walang clarity, hindi magdidesisyonan, ganyan. Hindi mo maitatama. Kuhanin mo lang sa'yo, huwag mo pakyawin. May mga tao na hindi magiging equal or magiging unfairness o may mga kawalan ng katarungan situation, may mga injustice situation. Halimbawa, may mga injustice, halimbawa, gusto mo
aksyonan o desisyonan yung bagay na yon. O kaya may nanloko sa'yo, halimbawa. Tapos hindi naman na parang you fail in the situation, di ba? May mga failure situation kasi ako nakikita. Yun. May mga sitwasyon daw na hindi magiging maganda yung bunga. Tandaan mo, dito si Ahas tsaka si Rooster. May mga sitwasyon na hindi naging maganda ang bunga o hindi magiging maganda yung bunga. May tao na disloyal, may tao na mangliling lang, nangliling lang, o may pangliling lang. Pwede rin sa sarili mo ha. Halimbawa, nililing lang mo yung sarili mo, di ba? O nililing lang mo yung ibang tao, pwede rin yun. Vice versa. Pwede sa sarili kasi yun, yung pangliling lang. Yun ang nakikita ko dito. Meron ako nakikita na corruption. Hindi ko alam yung kung sino yun, pero there's a corruption situation. Mag-ingat ka pagdating sa mga bagay-bagay. Ano parating sa kanya? May tao arrogante talaga, no? Di si Rooster. Yung iba sa inyo, may ano ba to? Hungry fame, ganyan. Or pwede rin na medyo ano ba yun? Halimbawa, pinag-uusapan ka dati, medyo mananahimik, mawawala ka sa memory ng ibang tao, magpapahinga ka, may mga ganon. Yun. Halimbawa, yung business mo, or career, or any situation mo, na dati maganda ang takbo, ngayon medyo magiging siya, tulog. Hindi naman tulog na tulog, medyo lang, calm. Nagiging, medyo na rin, ganun. Medyo papaluntay, ganyan. Pero wag naman sana papawala, di ba? Ano po ito, universe? Okay. Parating sa'yo, meron ka daw pagpapasyahan, pero ang nakikita ko dito ay pabago-bago ka ng isip. Ganun. Halimbawa, may nag-offer sa'yo. Halimbawa, may nag-offer sa'yo. Or may hihingi sa'yo ng tulong. O may tutulungan ka. Halimbawa lang pag-iisipan mo yun, para, tulungan ko ba? Gagawin ko ba? I-accept ko ba? Umpisahan ko ba? Mga ganun sitwasyon. Pero, pabago-bago isip mo. Magbabago-bago isip mo. Ganun ang nakikita ko sa'yo. Ayun ang parating sa'yo. Yan, may mga offering situation, may mga pag-iisipan na pwede magbago ang isip, pagpapasyahan na ganun na sitwasyon. And then also, merong parating, may mga tao, or may tao, ikaw, o someone, may, pagsiselos. Yun na nakita ko. Either may magsiselos sa part mo, o magsiselos ka in a situation, o sa kanino. There's a lack of discipline, lack of control situation, sa iba dito is siguro, lack of ambition, hope hindi, or pwede siya sa lack of ambition kasi may mga isipin ka na bagay-bagay, gano'n, hindi ka makafocus, ganyan, hindi mo maumpisan o hindi mo ma-actionan yung situation, gano'n. May mga hindi mapapakali, or meron din ako nakikita dito na may mga gagawin ka na, or someone dito na mag-aalok sa'yo, or ikaw ito pero ang nakikita ko sa niya, wala siyang purpose. Ibig sabihin, itong tao na to is meron siyang nililihim. No? Kung may mag-aalok ng love, or kasi andito rin si Apple, ng related to money, or opportunity, anything, pag-isipan mo maigi kasi hindi rin maganda yung nakikita ko dito sa situation. And then also, meron ka daw isang bagay o isang sitwasyon sa buhay mo na upisahan mo pero hindi mo natapos. Yan. May taong magiging dito, may taong magiging mapagmataas or dominante, yung mga ganang sitwasyon. Parating din also feeling bored, feeling stuck, and then may mga tatakbo, maraming questioning
sa sarili na tatakbo sa'yo, sa isipan mo. Yun. May mga dissatisfaction, ganyan. May mga on and off action situation. May mga sitwasyon na you are not willing to let go, ganyan. Dahil may mga interesado ka ngayon. And then, syempre, may mga lost thought situation, may mga thought situation, may mga may rejection no? Ako nakikita, maybe i-reject mo or someone's rejecting you. May mga ganong sitwasyon na parating. So, iba dito may makikipag-usap sa'yo or maraming project or maraming idea ang darating sa'yo. Yun, nag-wait ka pala. So, iba dito, you're waiting for a project, ideas, communication, path, ganon, decision. May mga paghihintay pala. No? Tingnan natin dapat mong iwasan. Ano pong dapat iwasan ni Aries? 16 to 31. Okay. Thank you. Okay, iwasan. Naku, may 3 of swords ka. Okay. Iwasan mo yung, syempre, yung pain, yung maging emotional, no? Yan, iwasan mo yun. Iwasan mo rin na hindi mo ayusin yung sarili mo. Alam ko naman na maayos yung sarili mo. Siguro may mga point o may mga part ng aspeto ng buhay mo na hindi siguro ganun ka-good. Pero hindi ko naman sinasabi na maging perfect ang tao. Siguro may mga need to fix, may mga ganun situation. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Kung ano man yan, bagay man yan, situation or sarili, no? And then iwasan mo yung ma-stagnant, ma-lack of direction, ma-uncontrolled situation, yung mga puot, galit, iwasan mo yun. Yung katamaran, hindi ka naman tamad, totally. Pero kung pagod ka, okay lang, magpahinga ka. Iwasan mo is not to forgive. Iwasan mo yung mga bagay na sasarilihin mo lang. Kumbaga, kailangan mo rin kasi ilabas yung nararamdaman mo. Kung may mga trusted person ka, share your problem kung meron ka, no? And syempre, discipline. Discipline sa lahat ng aspeto ng buhay. Iwasan mo is not to give an effort o to put some effort dun sa mga bagay o sitwasyon na you want to create. Ganon. Kumbaga, mag-trust ka rin sa feelings mo. No? Nandito rin yung situation na yun na you need to talk din. Kumbaga, express your feelings. No? Ang sinasabi rin dito. In a good way. O kaya mas magbigay ka pa ng effort sa sarili mo. Siguro, kasi iba dito siguro you keeping your feelings, ganyan. May mga dinadamdam kayo, may mga sinisikreto kayo, or hindi naman siguro lahat yun, kuhanin mo. Wag mo na kuhanin lahat kasi hindi rin maganda. Hindi rin maganda. Yun. Tsaka iwasan mo yung mag-isip na kabiguan in life. Na kapag halimbawa, kapag kinausap ko ba siya, itinext ko ba siya, ifinurso ko ba tong bagay na to, itong sitwasyon na to, hindi kaya mag-good kaya. Wag, iwasan mo yun. Always think positive. Alam ko naman na you always think positive, pero siyempre may mga doubt kasi sa iba sa inyo, no? Mag-trust ka pa rin sa intuition mo. Kamusta po ang love ni Aries? Dito, sa nakikita ko dito. Ay, ano ba yun, anak? Mag-ingat na lang. May mga, tulad ng sabi ko na unexpected situation happen. Yung mga ganong sitwasyon na mga ganap o mangyari sa'yo. Love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kapamilya, kung sino man siya. Okay. Ay, may lovers Okay, when it comes sa love, siguro iba sa inyo, kung ito kayo is nagkahiwalay Kung kayo is nagkahiwalay ng tao na to, isa sa inyo, vice versa tayo kasi no pointed name ako.
Iba sa inyo na stuck in this relationship, o maaari naghihintay pa, nagkakaroon pa ng paghihintay, ano, isa sa inyo naghihintay pa. Kumbaga, andun pa rin yung sitwasyon na may mga point na buhay na hindi pa rin nila ma-accept, ganyan. Mahandun yung sitwasyon na isa sa inyo may bisyo. Kumbaga, maraming klase ang bisyo. Iba-ibang klase. Pwedeng babaero, lalakero, pwedeng bisyo with tukso, ganyan. Pwedeng bisyo sa mga bagay na hindi maganda, ganyan. Kaya dun din kayo nagka-problema, maaari sa iba sa inyo. Nagkaroon ng burnout, ano, o nagkaroon ng mga sagutan, hindi magandang pag-uusap, ganyan. Ganyan. May mga sitwasyon na maaring isa is talaga sobrang nasaktan. Kumbaga, walang awa na nangyari in that time. Siguro hindi naman ganun kalaki yung masamang ganun. Pero iba-iba kasi kayo ng situation. Nagkaroon ng third party sa iba. Or nagkaroon ng attraction with someone. No, ang iba sa inyo. Yun na nakikita ko dito. Ate, magkakabalikan ba kami? Ang nakita ko ito naghihintay may paghihintay, no? Ikaw or siya may paghihintay na situation dito. Para magkaroon uli ng reconnection dito sa relationship na to. Yun na nakita ko. Pero ang nakikita ko dito, they want a new horizon. Maaring itong tao na to, ikaw or siya, ito, may pagmamatsyag o minamatyagan. Nagmamatsyag itong tao na to, no? Tahimik lang siya, ang nakikita ko dito. Wala pa naman ako nakikitang action sa kanya, pero gusto niya ng forgiveness or handun pa rin yung attraction nitong tao ito. Sinasabi niya na mahalaga ka pa rin sa kanya. Nagkaroon talaga ng pagbabackstab, ano? Nandun pa rin yung manifesting, na magkaroon ng recovery in this relationship. Kumbaga, hindi pa rin, itong tao na to, hindi pa rin nawawalan ng hope para magkaroon ng pagbabalikan. Ganun pa rin ang nakikita ko dito. Kung kayo naman is single, yung mga single kasi naghihintay talaga kayo, no? Maaaring naghihintay kayo na dumating yung the right person coming sa buhay mo, ganun. Ang nakikita ko dito, pero hindi pa siya the right person. Siguro, mag-trust ka lang sa intuition mo. Pero attractive ka naman sa nakita ko dito Mag-trust ka sa intuition mo kasi giver ka rin kasi sa nakikita ko dito, Aries. Pero may tao dito parang meron kang kinasisiyahan or may taong nagiging masaya when it comes sa'yo. Pwedeng kapag nakikita ka niya o kaya nakakasama mo siya, ganun. Sa iba sa inyo yun ang nakikita ko. Pero may nagsisinungaling. Ba't lang may nagsisinungaling dito? Tahimik siya pero meron siyang tinatagong lihim. May hinahide siya, kumbaga. Yun ang nakikita ko. Basta mag-trust ka lang Sa mga magkakarelasyon naman dito, ang nakikita ko dito, ganun din, hang yung isa because of the love, no? Kumbaga, kahit na alam mo sa sarili mo na may pangloloko o may pagbabackstab o may pagtataksil in this relationship, handun pa rin na pinipilit mo na maging okay. Kaya, kumbaga, nagiging hot and cold yung relationship na ito sa mga magkakarelasyon. Yun ang nakikita ko dito. Sa third party, yes, may third party No, may iba ako nakikita dito. Sana hindi nyo energy ito. Or pwedeng nagkakaroon siya ng choices. Ikaw ang nagkakaroon ng choices or siya is nagkakaroon ng choices in this relationship. Yun ang nakikita ko sa iba. Tingnan natin ang iyan. Yung isa, givers kasi yung isa No, kumbaga, mas, ba to? Palagi nagpapatawad, ganyan. Okay. Huwag naman ganun. Tingnan natin. Kamusta po yung money ni Aries? Ito daw. Money mo. Ano po ibig sabihin? Uy, teka lang. Nawawalan ng direksyon ang iyong money. When it comes sa money, siguro andito yung sitwasyon, nagkakaroon ng chronic fatigue. May pagbabago na magaganap mangyari when it comes to your money. Ate, good. Tulog ang money mo. Tulog, pero ang nakikita ko dito,
may mga bago ka makakasalamuha, no? Kung iba dito is ay idea, new project, new situation, may mga collaboration, situation, magkakaroon lang siya ng konting pagtulog or medyo konting, ano lang, flatted, pero may mga parating, no, sa nakikita ko dito. May mga bagong simula. Yan, may mga project, creativity, dealing, partnership situation, ganyan. May mga ganong sitwasyon na ikakabago ng ano mo. Kasi nagiging tupat ito no, sa nakita ko dito. Yo, medyo weak, pero maghintay ka lang, may miracle na magaganap. Maaring ito is, hindi man siya maganap after this month by August, September, pwede siyang maganap na next year. Ganun na nakikita ko sa iba sa inyo. Pero magbabago siya. Pwede siya by October sa iba. October or maybe is in a 7 weeks, 7 months, 9 man yan. Ganun ang nakikita ko. Mangyayaring pagbabago. Ngayon medyo ano siya. Kung hindi siya mangyari ngayon, itong rest of hanggang katapusan ng year, tulog siya. Yun ang nakikita ko. Pero maghintay ka lang. Malay mo sa iba dito, October na mangganap yun. O mangyari na may mga mangyaring pagbabagong maganda. May maganda naman mangyari. Maghintay ka lang. Any opportunity. Iya, ano ba yun? Opportunity, may taong hindi makapagsalita, ano. Okay, sa ngayon, sa nakita ko sa opportunity, medyo magulo yung isip ng iba, no? Yan, ang nakikita ko dito, may mga out of control situation, magkakaroon ng delay or cancel situation, pwedeng sa mga project, pwedeng sa mga lakad, pwedeng sa mga idea, pwedeng pagkakaperahan, mga ganun sitwasyon. Ako nakikita. Magkakaroon din ng mga hindi pagkakaintindihan related to money sa iba, money, project, or pwede rin na stagnant to sa iba stagnant to. Ganyan. May mga stagnant situation, may mga ipagpapaliban na situation, may mga ganong sitwasyon. May mga sitwasyon na hindi mamadaliin, may mga sitwasyon na magiging bad timing situation, ganon. Sana hindi kasi iba dito, hindi clear yung path ng iba. Ganyan. Walang clarity or hindi clear yung destination or yung path. Ganon. May pag-uusapan about territorial, yung mga ganon. May mga delay Hindi ko alam in what way yung delay mo, pero mayroon na ako nakikita na papers and documents. Ako nakita, baka may mga delay situation na kailangan asikasuhin, may mga ganun, o may mga cancel project, or idea na hindi mo na pagpapasyahan, hindi ka makakapokus, maaari may mga ganun sitwasyon. O kaya mga lakad na pwedeng makancel, ganyan. Yun, may mga sitwasyon din ako nakikita dito na may papasok naman na pera sa iyo sa iba sa iyo, may papasok na pera. And then also, may project din sa iba. Sana mga good things yung makuha nyo dito. Sana, hindi nyo naman ito lahat energy. Meron ako nakikita dito na merong isang bagay, isang sitwasyon na hindi ka makalaya-laya. Hindi ko alam why, kung ano yun. Pero yun ang nakikita ko. Kung sa aspeto ng buhay mo yun, kaya mo yan. No, may ganun. Parang hindi ka makalaya-laya dun sa bagay. Parang nahahatak ka pa ng sitwasyon or may mga tension pa talaga na hindi natatapos. Vice versa. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Advice kay Aris. May travel ka? May mga bagay din na ayaw madaliin. Kumaga, no? Sa iba, sa inyo. Bakit ganun? Jangit. Jangit. Ay, may offer sa'yo. Mag-ingat ka na lang, ha?
Nasa sa'yo kung gusto mo mag-ingat o hindi. Basta, decision mo yan. Sabay ganun eh, no? Decision mo na lang yan. Kasi, alam mo naman yung mga ano. Tsaka wag kayo masyadong maapektuhan sa reading kasi binabasa ko lang yung nasa card ha. Hindi naman kayo to, wag kayo masyadong maapektuhan. Alam mo naman ako, wala naman akong sasabihin dito na hindi sinasabi ni card. Kung ano yung nabunot ko, yun lang ang babasahin ko. Huwag niyong ipilit na, ang papaangat naman yan. Eh, yun yung lumabas, di ba? Pero kayo na gumawa ng desisyon dun kung paano nyo i-reverse para hindi maging negative yun. Binibigyan na kayo ng warning sa ngayon. Pero kung hindi ka makikinig, eh, good luck sa'yo. Dito sa sitwasyon, may tao ako nakikita na tulad ng sabi ko kanina is may disloyal, pangliling lang, mangliling lang. No? Ako nakikita. When it comes sa advice, is don't judge person. Don't delay. Mag-ingat sa mga kamalian. Huwag kang magkaroon ng self-doubt sa sarili mo. Focus to achieve, to fulfill your dreams. And then, keep moving to reach your goal. Kailangan sa iyo is to moving forward. Take it action. Go to your passion. Ano tawag dito? Motivation, syempre, isa rin yun. Motivation, try to be creative, to growth, syempre, sinasabi rin dito. Ang sinasabi rin, medyo babaan din ng ego, kung may mga matataas ang ego. And then, sinasabi rin, basta mag-keep moving ka lang para ma-reach mo yung goal mo. Kung may mga bagay na nadidelay, pag-isipan mong maigi kung ano dapat gawin doon. And siyempre, you need to getting away with something more wiser and stronger this time. May mga bagay na if it's not working to you anymore, leaving behind. Kumbaga, kung ano mga hindi na nagiging okay sa'yo. No? Let go whatever holding you back sa nakaraan. Kumbaga, accept all the lesson din ha. Ibig sabihin is learn from the past, ganun. Moving forward, ganyan. Sa iba sa inyo. Ang nakita ko to. Moving forward na lang. Siyempre, tatandaan mo palagi na kailangan mo rin kasi minsan na manindigan in life. Pero may taong hindi ka gusto or galit sila dito. Sa iba sa inyo siguro magiging busy o may mga pag-uusap-usapan related to money, travel, pagkakaperahan, maaring ganun. May taong may nagba-boundary sa'yo, no? Matagal mo na siyang kilala yung taon na to. Pero they put boundaries or maybe you have a boundary sa kanya, vice versa. May matanda ako nakikilala, pwedeng may karelasyon mo is mas matanda sa'yo or maybe you are mas matanda or maybe itong matanda na to na nakikita ko maring relatives mo or magulang mo. Yun. Merong sa iba naman matanda, may inaalagaan ka bang matanda or meron kang sinusuportahan na matanda? Yun ang nakikita ko sa iba. May mga point ng buhay mo na napapagod ka na, no? Alam mo yun, napagod na ako, ganyan-ganon. Yes. Maaring iba sa inyo related to a work, maaring related to a family, to a relationship, sa iba. Yun ang nakikita ko dito. Arigatou naman si Galvez.